Magandang araw pong muli sa pamunuan ng Filipino Inventor Society. Ganon din po sa panel of judges po dito po sa ating patimpalak sa National Inventors Week. Ano po? Ganon din po sa aking mga kapwa inventor. Ako po si Inventor Joseph Ogulingay mula po sa Region 6. Ito pong aking ilalahok sa utility model category ay tinaguri ang snap-on conduit. Ano ho ba itong snap-on conduit na ito? Ito po ay isang conduit o isang tubo, no, pang electrical, ano po. Yung pumoproteksyon po sa yung nilalagyan niyo yung tubo doon sa binabaon yung electrical wires. Yung po yung tinatawag nating conduit. Ngayon, yung isang problema ho doon na nangyayari, hindi naman ho natin na x-ray or hindi na ho natin maalala kung saan natin pinagbababaon yung mga conduit po natin, ano po. Ngayon, minsan po, ito ho ay nasisira pag nagkakaroon ho tayong modification. Ito ho, nababakbak ho ito, tinatamaan, nasisira. Napakalaking problema ho nun. Kasi mangyayari ho nun, para maayos nyo ho ito, halimbawa, nasira ho ito, no, pagbakbak nyo ng kasi magmo-modify kayo ng bahay nyo, may konting babakbakin kayo. Pag ito po ay nasira, yung wire nyo doon sa loob, hindi ho pwedeng ibaon ng diretso yung wire sa simento, ano po? Kailangan ho ay nakabalot yun ng conduit. Sa Philippine Electrical Code ho yun. Ngayon ang mangyayari, tatanggalin nyo ho yun dun sa breaker o kaya sa pinakamalapit na junction box. Tapos hihilahin nyo ho ulit yung wire nyo. Paano pag marami hong laman yun? Tapos kailangan magtaging, napakahirap nun at napakalaking trabaho ho nun. No? So yung mangyayari, etong gagawin ho nitong ating snap-on conduit, tatanggalin, puputulin nyo na lang ho, ingatan nyo ho putulin yung conduit nyong sira, sa magkabilang dulo ng sira, halimbawa buo yan, dito ho yung sira, tatanggalin nyo ho yung sira na ganon, expose yung wire, pagkatapos, ilalagay ho natin itong ating snap-on conduit ho na ito, no, may dito yung coating nakausling tubo, yan, lalagay, sasalpak ho natin yan sa loob. Kumbaga ito, i-snap na lang natin. Nandun na ho yung wire nyo. Hindi na ho kayo magtatanggal nito. Hindi nyo na ho kailangan tanggalin yung wire nyo. Kumbaga, ito, yung sa ilalim na parte at sa harap na parte, magkapareho lang ho yan. Identical ho yan. Kaya pag nag-manufacture kayo, kalahati lang ho yung ma-manufacture nyo. Kasi tutugma na ho yan. No? Yung ilalim at saka taas na parte, sasalpak na ho yan. Pag snap nyo na ganon, kakagat na ho yan. Pagkagat, protektado na ho yung wire nyo sa loob, pati yung tubo nyo. Kumbaga, dito nyo ilalagay yung dulo ng tubo, doon yung kabilang dulo ng tubo. Pag ito, pinagkabit nyo, protektado na ho yung tubo nyo. Hindi nyo na ho kailangan hilahin yung wire na kung saan, minsan nagkakamali pa ho kayo. Pag mali pa ho yung tagging, mali pa yung, paano nyo nga ho pala tatanggalin yun? Yung mangyayari, hilahin mo yung dito isang kabilang wire, pagkatapos doon naman sa kabila. Napakalaking problema ho nun para sa electrician, saka sa electrical engineer nyo. Laking problema ho nun. So, sa pamamagitan ho nito, mapapadali ho yung trabaho natin at hindi na ho kayo mamamroblema sa reconnection ng inyong electrical wires. So, yun po yung trabaho nito. May dalawang modelo po ito, no? Ito yung ganito lang, walang flap. At meron din tayong isang modelo pa. Ano po? Ito po siya. Yan. Ito po yun. Yan po. Meron ho siyang medyo malapad na flap para mas madali yung ikabit. No, so depende ho sa modelong gusto niyo. Ito ho ba yung talagang tubo lang o itong may flap, no, na mas mabilis ikabit. So pareho lang din ho yung gawa niyan. So yan po yung entry ko sa utility model category na tinaguri ang snap-on conduit. Maraming salamat po.